Ilan sa mga tumakbong mga artista at celebrity sa nagdaang election 2025 ang hindi pinalad na manalo. The Philippine Showbiz List presents mga celebrity na natalo sa 2025 elections. Philip Salvador. Hindi umobra sa mga botante ang pagiging action drama star ni Philip na hindi pinalad sa kanyang unang sabak sa politika bilang senador. Raymond Bagatsing. Hindi nakapagtataka ang pagsabak ni Raymond sa politika dahil ang kanyang lolo na si Ramon Bagatsing ay nagsilbing mayor ng Maynila noon. Ngunit tila magkaiba ang itinakdang guhit ng kanilang kapalaran dahil hindi mapalad si Raymond sa larangang ito matapos siyang talunin ng kapwa niya artistang si Isko Moreno sa pagka-mayor ng Maynila. Yul Servo. Si Yul ay nabigong muling mahalal para sa posisyong hinawakan niya ng 3 taon bilang Vice Mayor ng Maynila matapos siyang matalo ni Chi Atienza, na kapatid ni Kuya Kim. David Chua, ang actor-director na kamandidato bilang konsihal ng 2 distrito ng Maynila ay hindi rin pinalad na manalo. Marjorie Barreto. Muling nagbalik politika si Marjorie sa 2025 midterm elections na ayon sa kanya matagal niyang pinag-isipan at ipinagdasal ang desisyong muling kumandidato. Ngunit tila madamot ngayon kay Marjorie ang swerte na hindi nakuha ang panalo bilang konsihal sa 1st District. Dennis Padilla. Katulad ni Marjorie, umuwi ring talunan ang dating asawang si Dennis na kumandidato naman bilang konsihal para sa 2nd District ng Caloocan City. Roy Vinzon. Si Roy na minsang tumakbo ngunit natalo sa laban para sa konseho ng Baguio City noong 2007 ay hindi rin nakakuha ng swerte sa katatapos lang na halalan sa pagtakbo niya bilang board member ng Benguet District 1. Mocha Uson. Hindi rin nakapasok si Mocha bilang konsihal ng 3rd District sa Maynila. Shamsi Supsupli. Nabigo si Miss Universe 2011 third runner-up sa unang pagsabak sa politika bilang konsihal ng Pasig City. Sa karanasang ito sa kanyang Facebook post, nagpahayag si Shamsi ng pasasalamat at pagmamalaki sa naging takbo ng kanilang kampanya. Ara Mina. Sa pagpasok sa politika para sa 2025 elections, naunang sinabi ni Ara na physically, mentally, and emotionally prepared na siya na manungkulan, ngunit hindi sumapat ang kanyang kahandaan para sa mga botante ng kanilang lugar na natalo bilang councilor sa District 2 ng Pasig City. Enzo Pineda. Base sa resulta ng katatapos na halalan, hindi pa kumbinsido rito ang kanyang kadistrito dahil sa pagkatalo ni Enzo bilang konsihal ng District 5 ng Quezon City. Monsor del Rosario. Ang taekwondo champion at aktor na nagsilbi bilang representative ng Makati mula 2016 hanggang 2019 ay biguri ng pagbabalik politika sa kanyang kandidatura bilang Vice Mayor ng Makati City. Victor Neri. Pamangatulang ang actor-chef na tumakbo bilang Mayor ng Makati City. Emilio Garcia. Bigo naman ang veteran actor at businessman na maging Mayor ng Bayan ng Bay sa Laguna. DJ Dorano. Parehas din ang sinabi ni DJ Dorano na natalo pagka-mayor ng Sugod, Cebu. Abby Viduya. Hindi pinalad si Abby sa planong paghalili sana sa posisyong mababakante ng mister na si Jo Marie Iliana ngayong taon bilang konsihal ng 2 distrito ng Parañaque City. Neil Coleta. Wala ring swerte ang pagsubok ni Neil sa politika sa kanyang pagkatalo bilang councilor ng District 4 ng Dasmariñas City, Cavite. Sa isang social media post, pinaabot niya ang pasasalamat sa mga naniniwala, nagtiwala at sumuporta sa kanya. Alger Abrenica. Marami ang nasurpresa sa desisyon ni Alger na subukan na kanyang kapalaran sa mundo ng politika. Pero tila wala rito ang kanyang tadhana. Nabigong makakuha ng panalo sa kandidatura niya bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga. Andrew Iliana. Dati nagsilbi bilang Vice Mayor at konsihal ng Parañaque City, hindi nagbunga na maganda ang plano ni Anjo na pagbabalik politika makalipas ang 8 taon sa 2025 election sa pagkatalo niya bilang Vice Mayor ng Calamba, Laguna. Ryan Iliana. Kabilang si Iliana Brothers na hindi rin pinalo ngayong halalan si Ryan na tumakbo bilang re-electionist councilor ng District 2 ng Parañaque City. Bobet Vidanes. Si Bobet na dating direktor ng It's Showtime at kasalukuyang konsihal ng Pililla Rizal ay natalo naman sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng bayan. Ali Forbes. Hindi rin pinalad na manalo ang aktres at dating PBB housemate sa pagtakbo niya bilang konsihal ng ika-4 na distrito ng Quezon City. Romel Padilla.
Tila ilag hanggang ngayon ang panalo kay Romel na nagtapos sa huling pwesto sa pagka-alkalde sa Coyapo, Nueva Ecija. Angelica de la Cruz. Hindi pinalad si Angelica sa kanyang pagtakbo bilang Vice Mayor ng Malabon. Sa kanyang Facebook post, nagpasalamat siya at ang kanyang pamilya sa lahat na nagtiwala at sumuporta sa kanya. Dan Fernandez. Gabi pa lang ng May 12, sa pamamagitan ng isang Facebook post, formal nang kinilala ni Laguna Representative Dan Fernandez ang kanyang pagkatalo sa halalan sa pagkagobernador ng Laguna. Nagpasalamat siya sa mga sumuporta at binati si Governor Sol Aragones sa tagumpay nito. Danzel Fernandez. Hindi lamang si Dan ang nabigo sa kanyang gubernatorial bid sa probinsya ng Laguna sapagkat hindi rin pinalad manalo ang kanyang anak na si Danzel Fernandez na tumakbong House Representative ng Lone District ng Santa Rosa, Laguna. Willie Revillame. Tila wala namang epekto sa mga botante ang kasikatan ni Willie at ang nauusong pamimigay niya ng jacket dahil siya ay bigong nakapasok sa Magic 12 ng senatorial race. Manny Pacquiao. Ang People's Champ na nais na muling pumasok sa larangan ng politika ay hindi rin pinalad na makapasok sa Magic 12 sa pagkasenador. Bong Revilla. Si Bong na nagsilbi na ng ilang termino sa Senado ay hindi na din umubra ang mga pakulo sa mga botante na nangulelat sa bilangan. Lito Camo. Hindi natupad ang pangarap ng singer-songwriter and actor na si Lito Camo na paglingkuran ang kanyang mga kababayan sa bungabong Oriental Mindoro dahil hindi siya nanalong alkalde ng kanilang bayan. Bobby Yan. Malungkot din ang kinahinatnan ng pagtakbo ni Bobby dahil hindi siya nagwaging konsehal sa Lone District ng City of Cabuyao, Laguna. Jimmy Bondoc. Ang singer-lawyer ay bigo rin makakuha ng pwesto sa Senado. Sa kanyang pagkatalo, isang mensahe ang iniwan niya sa Facebook kung saan inihayag ni Jimmy ang pasasalamat sa Diyos at sa mga sumuporta sa kanyang kandidatura. Dondon Hontiveros. Isang dikit na tatuhang laban para sa posisyon ng vice-alkalde ng Cebu City, nabigo ang dating PBA star na masungkit ang panalo. Marco Gumabaw. Tinanggap na ni Marco ang kanyang pagkatalo bilang kinatawa ng ika-4 na distrito ng Camarines Sur sa 2025 midterm elections. Sa isang post sa social media, nagpasalamat siya sa lahat ng bumoto, tumulong at sumuporta sa kanyang kampanya. EJ Falcon. Si EJ, na dating nanilbihan bilang vice-gobernador ng Oriental Mindoro, ay formal na rin tinanggap ang kanyang pagkatalo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Lalawigan. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na bagamat hindi siya nanalo, masaya siya na naibigay niya ang lahat upang ipakita kanyang tapat na hangarin sa paglilingkod sa mga kababayan niyang Oriental Mindoreños. Jem Castillo. Hindi rin pinalad si Jem Castillo sa kanyang unang sabak sa politika sa kandidatura niya bilang Vice Governor ng Laguna. Bong Alvarez. Kilala sa PBA bilang Mr. Excitement, pagdating sa politika, hindi pumatok sa mga botante si Bong na natalo pagtakbo bilang konsihal ng District 3 sa Maynila. Wendell Ramos. Si Wendell na tumatakbo bilang konsihal sa ika-4 na distrito ng lungsod ng Maynila ay hindi nauwi ang panalo. George Jericho Ejercito. Bigo naman si George, anak ni E.R. Ejercito, sa kanyang pagtakbo bilang Vice Governor ng Laguna. Arnold Vigafria. Ang talent manager si Arnold Vigafria ay talo rin sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Olongapo, Zambales. Sharifa Akil Mangudadato. Bagamat nariyan ang malakas na impluwensya ng kanyang asawang si Toto Mangudadato, tila madamot ang swerte sa dating beauty queen para sa larangang ito. Luis Manzano. Kung ang inang si Vilma Santos ay tagumpay ang pagbabalik bilang gobernador ng Batangas at ang half-brother na si Ryan Christian Recto ay wagi sa unang beses na pagtakbo bilang congressman, taliwas naman rito ang naging kapalaran ni Luis. Bigo siya sa kanyang unang pagtakbo bilang vice governor ng Batangas. Sa kanyang Instagram stories, nagbahagi si Jessie Mendiola ng isang photo quote na minakasaad na, "God's plan will always be more beautiful than your disappointments. Be patient and thank God." Sam Versosa. Tinanggap na din ng TV host entrepreneur ang naging resulta ng pagtakbo niya bilang mayor ng Maynila kung saan tinalo siya na nagbabalik serbisyo na si Isko Moreno. Sa isang madamdaming open letter na ibinahagi niya sa social media ay buong puso niyang pinasalamatan ang lahat ng taong nagtiwala at sumuporta sa kanyang kandidatura. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!